Hi guys and hello mga ka-animal lover. For today's video ay tingnan naman kung ang dami kong pinamalengke dahil LCB. Ito ay binili ko naman online ito para makatulong ganahan silang kumain. Itong Metronidazole, which is antibacterial din siya. And next is itong luyang dilaw. Ito, ang laking tulong nito guys, lalo na sa mga asong nagkaka-virus like parvovirus or long distemper. Ang laking tulong na ito. Tried and tested ko na siya. Ang gagawin dito is kakatasin mo siya, then hahaluan mo ng honey, or kung wala kang honey is yung asukal. So luyang dilaw is the best na pinaka home remedy para sa mga ibang asong nagsusukatin at parvovirus or distemper. And this one, gulay. So kailangan din yung mga gulay na ipakain para mas lumakas yung resistensya nila. And this chicken, syempre kasi ito yung paborito nila. Kasi yung mga aso ko, mas paborito nila to kaysa doon sa liver. Kaya chicken na lang ang binili ko. So, next naman guys, is ito yung pinakakailangan natin para sa pagpapainom natin sa ating mga alaga. Kasi hindi naman natin ipapainom sa kanila yung ganitong mga gamot. Kung kutsara ang gagamitin, mahihirapan lalo pa. Ito yung syringe na gagamitin para may painom ng gamot sa ating mga alagang aso. So, ayun guys, simulan natin ang paggawa ng mixture. So, ang una kong gagawin is yung mixture of luyang dilaw, egg, and honey. Ito yung honey. Pero kung wala kayong honey, pwede namang asukal ang gamitin. So, unang gagawin ko is ito. Hugasan ko muna to and then babalatan and tsaka kukunin yung katas niya. Fresh na katas. Huwag nyo nang i-boil guys. Fresh na katas na lang. Or kung may blender kayo, i-blender nyo. Mas maganda pa. Kaso sa akin kasi wala akong blender as of today. Kaya didikdikin ko na lang para makuha ko yung katas. So, let's go! So, dahil wala akong blender, ito yung gagamitin ko. Kukuskusin ko muna siya para makuha ko yung katas. So, wait. Isang kutsarang syrup nito. Pwede na. Yung katas niya, isang kutsara, okay na. For the mixture. Nagkukulay ang kamay ko dito, MJ. Pero okay lang. Maging okay lang yung mga fur babies ko. Ito na, and then kakatas na siya. Kailangan ng cloth dito. So, ayun, para mapiga is gagamit ako ng cloth. Ayun. Kinupit ko pa yung damit ko para lang gamitin ko dito para kumatas ng maayos. Hindi ako ng blender. Kasi may blender. Dapat kasi may blender sa ano. Ayun, isang makabila ko. Next time, blender. Uy, ayun. Pigain natin para may juice. Ito na siguro to. Na isang kutsara na to. Ito na guys, yung
juice niya. So, may isang kutsara na yan. So, okay na ito. And next na gagawin natin is hahaluan ng isang kutsarang honey. So, ayun, share ko lang guys. Itong mixture na ginagawa ko is nakuha ko lang din sa Facebook page na sinalihan ko. Isang member dun ang nag-share nito. So, ayun, ang ginagawa ko ngayon. And matagal ko na tong ginagawa and super effective talaga siya para sa parvovirus. After mixing 1 tablespoon of honey, ito namang egg yolk. Egg yolk lang ha, huwag isama ang puti. Tanggalin natin yung puti. At saka natin ilagay yung egg yolk niya. And then, halu-haluin na natin guys. Yung group pala na sinalihan ko sa FB page is group ng Parvovirus and Distemper Virus Treatment. Check nyo na lang yun. And it's done. Mixture. Nagawa na natin yung mixture. So, ang sunod is gagamitan natin ng syringe para maipainom na natin sa aso. Tanggalin natin yung needle ha. So, ganyan na yung style niya. 1 ml lang yung pinapainom ko. 3 times a day. Pwede din every 2 hours, depende sa sitwasyon ng aso. So, ito kasi ang magsisilbing meal nila habang hindi pa sila kumakain, wala silang ganang kumain. So, ayun, ipapainom ko na sa kanya kasi kawawa naman, di pa siya kumakain, 2 days na. Kaya ako ginawa ang mixture na to kasi nababahala na ako kasi nga nagpupup siya ng blood, tas nagsusuka siya, tas nagtatae siya, kaya nababahala talaga ako baka may parvo ganyan. So, gagamutin ko na siya agad ng mixture na ito kasi super effective siya. And yung mga ibang dogs ko, binibigyan ko rin lahat sila nito para hindi sila mahawaan kung ito man ay parvovirus or distemper. Since yung aso ko hindi pa rin tumitigil sa pagtatae, bibigyan ko siya ng loperamide. Half lang ng loperamide nito ang bibigay. Ihalo dyan sa syringe na yan. So, inihalo ko na dyan ang half ng loperamide na ito. Tsaka ko binigay sa kanya. And, ayun, hindi siya nagtae kaso nagsuka naman siya. And after ko bigyan nito, binigyan ko ulit siya ng mixture ng luyang dilaw. And, kinabukasan, trinay kong bigyan siya ng food. Natatakam siya and kinain naman niya, so tuwang-tuwa ako kay Doggy. Tapos yun, binigyan ko ulit siya ng mixture ng luyang dilaw. Hindi ko siya biniglang pinakain kasi baka mabigla yung tiyan niya, kaya konti lang yung binigay ko. Nga pala guys, yung mga gamot na pinakita ko sa unang videos, hindi ko na rin pinatake sa kanya kasi nga bumuti naman yung kalagayan na dahil sa mixture ng luyang dilaw. So ayun, kinagabihan, pinakain ko na siya ng kanin with chicken and with konting dog food.